Hello, hello, hello! Happy and healthy day sa ating lahat. May kasabihan nga, di ba, that health is wealth. Lagi ho natin naririnig yan. Pero bakit ba, maraming guilty dito, may mga nag-worry lang about health kapag nagkasakit na o worse kapag medyo late na. Di ba, Tama, Papo? mamo, ang daming ganyan. Yung realization, no, happens Yes. only kapag ikaw may karamdaman na. Pero pwede mo namang maiwasan yan. Yep, yep, Para yep. ikaw ay maging healthy all the way at healthy rin ang bulsa. Tama. Tama yun, Papo. Oo. At saka yan yung mga concern ng mga nanay, na tulad ko. Oo. Mga mommies like me, lagi ko iniisip yung paano pa nagkasakit yung mga anak natin? Paano pa nagkasakit ka? Paano pa nagkasakit ako? We take care of our kids, our family. So yan po yung importante pag-uusapan natin yun. Yung mga concerns ng mga mommies like us. Na ang health Ay. ay investment. Ang That's true. sasakyan, feeling nyo, investment yan. Ang bahay at lupa, investment. Mas malaking investment ang kalusugan. Tama. Kasi nakasalalay sa iyo lahat yan, no? Agree, And this episode aims to inspire Filipinos to take a more balanced and proactive approach to be healthier. Yeah. Highlight din ang ating discussion ngayong araw na ito, ang health and wellness ng mga nanay na katulad po ninyo. And joining us today, ang ating kaibigan, Dr. Ana Carmela So, Head ng Medical Services Department ng Coco Life Healthcare. Doc, Hello there. good day to you, Doc. Good Good day, day. Doc Carmela So. And syempre, babatiin ko lang pa po si Doc ng belated Happy Mother's Day. Thank you, Yeah. Tit, and belated Happy Mother's Day to you Yeah, din. we honor you and we salute you for being a mom. Kumusta pala, konting chika lang, how did you spend your Mother's Day, Doc? Kasama with my sisters and of course our mom. Mga kapwa Yes, nanay. And kasama. of course, your mom. Sarap na makapiling, no? Yung mga Oo. sisters natin na nanay din. And of course, our mommies who brought us into this world. Ano pangalan ni mami? Nena, Mami Nena. Ilan Yes. taon na si mami? 83. 83. Hi, shoutout tayo Papo kay Mami Nena. Hello, Mami Hi, Nena. Ma. I love Mami Nena. And welcome to our podcast studio. And Julius and Tintin, the podcast, the show is the podcast. Thank you so much for being here, Doc. Ayan na, Papo. Siyempre, mami rin si Kwentuhan. Doc, di ba? Ay, oo nga, syempre. Doc, ilan ang anak mo, Doc? Dalawa. Ilan I taon na have sila? a son, 17 years old, and I have a daughter, 11 years old. Parang kami, meron din kaming son, 17, pero siya yung bunso namin. Sa'yo, siya yung okay. panganay. Panganay pa lang. Oh, and then you still have an 11-year-old. Yes. Bago pa lang si Doc. You're married how many I-enjoy years? nyo. 18 years. Tama. 18 years si Doc married. Tayo pa po 22, going on 23. So nauna tayo kay Doc. Oo nga, ang bilis ng panahon talaga. Para yung interview ko nga kay Janice de Belen, di ba? Sabi niya, ang bilis ng panahon kung dati priority ka ng mga anak mo. Yeah. Ngayon, nandun ka sa pinakamababang priority. Kasi iba na mga pinagkakabalahan kapag sila ay nagiging adult na. Yeah. Pero hindi naman pa tayo, wala pa tayo doon sa pinakamababa. Wala pa, nandun pa na tayo sa Nasa gitna. medyo gitna. Medyo gitna tayo. Sabi Papunta nga pa na, give your kids Quality. the best quality of love In quantities. In great quantities. Great quantities. Yeah. Yun ang aming ginagawa, Doc. Pero bilang isang ina rin, Doc. Are you called mommy, nanay? Mom. Mom, okay. Bilang isang mom, ayan, ito na. Golden question. Paano ba dapat natin pangalagaan tayong mga nanay? Ang ating kalusugan ng ating pamilya. In your personal na muna, capacity muna, Doc. In my personal capacity, during the pandemic kasi, I had a group of friends na na-form dun sa online na working out. Okay, group of doctors din kami. Kaya kami, nag-workout kami online, di ba? Kasi bawal magpunta sa gym, bawal lumabas. And then, sa friendship na to, na-realize namin na important talaga yung health. Kasi nakikita namin yung mga paano nagkakasakit yung patients, di ba? Pero more than that, dati nung dalaga kami, vanity, gusto mo sexy ka, maganda ka. Appear! Diba? Totoo yan. Yan ang topic. Oo, Diba, napapansin ka ng mga tao, yung ganda-ganda niya, sexy-sexy niya, blooming siya. Pero for us now, it changed. It's more than that. Kasi kailangan ka ng mga anak mo. Sinong gigising sa kanila sa umaga, sino mag-grocery, yung mga maliliit na bagay na akala mo wala, pero kapag nawala yung mom, parang magugulo pala yung household pag walang gumawa nito. Parang walang operations head ng company. Nawawala yung operations. Parang nawawala sila kung mga langgam yan, nawawala sila sa linya. Kaya very important talaga as a mom na dapat alagaan natin yung health natin.
we have to go back to our whys. It's not all about us lang. Our family is depending on us. And then, sabi ko nga, parang pag sumakay ka ng eroplano, di ba, yung mga FA, magsasalta sila sa harap or merong video playback dyan. Ang unang-unang sasabihin dyan, your oxygen mask will come down. And put it on yourself first. Tapos ang picture, ang video na papakita doon, may batang katabi yung parent. 'Di ba? So, put it on yourself bago mo tulungan yung anak mo. Same with us parents, sa mga nanay, hindi mo pwedeng tulungan yung anak mo kung ikaw hindi ka healthy, kung ikaw nagkakasakit. So, let's take care of our health first. Oh, ang ganda naman doon. Tama. Analogy na yun, Ang ganda, di ba? Tama nga naman. Oh. How can you take care or rescue someone else if you don't take care or rescue yourself first? So, you have to think of yourself. Yes. Tama, Dok. So ano mga dapat tandaan ng mga nanays out there? Ano ba ang dapat nilang gawin to be healthy? Ako number 1 sa akin, tulog. Yan ang kulang na Appear kulang. ulit, Dok. Kulang na kulang sa atin. Tulog. Ako kasi, I'm very lucky kasi medyo regular hours ako sa corporate work, regular hours. Pero minsan nakakalungkot kasi kapag halimbawa pumunta ka sa pharmacy, sa tanong sa'yo, syempre minsan nagkukwentuhan kayo, lalo na kung walang pila, di ba? Sabihin sa'yo, ay, ang blooming mo po, ilang taon na kayo? Sabihin ko yung age ko, ganyan yung edad mo? Oo, bakit? Kasi parang nalungkot siya na parang sabi niya siya nahihirapan nga siya. Sabi ko matulog ka ng tamang oras. Kaya lang nga, minsan 'di ba ang work mo mahaba lalo na kung sa pharmacy hanggang anong oras. And then when you come home, kailangan mo pang tulungan yung anak mo sa homework niya, sa pagluluto, and then have to wake up early kasi yung mga anak niyo maagang pumapasok, 'di ba? Yeah. So kulang talaga sa tulog. So sabi ko parang you have to make time din. Parang siguro baka pwedeng matulog ka ulit pagkaalis ng anak mo para lang hindi man tuloy-tuloy yung tulog mo, makahanap ka uli ng enough rest. So para sa akin, very important yung tulog talaga above Quality everything sleep. else. Bakit, Doc? Yes. Explain mo sa kanila, bakit importante ang mahabang tulog? Uy, tama yan, Papo, kasi what happens to our bodies Oo, ano kapag nangyayari? kulang ang tulog o hindi maganda yung tulog? Oo. Unang-una yung mood mo, buong araw, parang mabigat siya, di ba? Tapos you have a tendency to binge eat kapag kulang ka sa tulog. And then kapag kulang ka rin sa tulog, sluggish ka, hindi ka rin gagalaw. So lahat affected dahil kulang ka sa tulog, hindi ka kakain ng tama, at hindi ka rin gagalaw ng tama. So lahat affected kapag kulang ang tulog. Tsaka Ilang yung oras pag- ba dapat Yeah. ang magandang maipapayo natin na average ng tulog to be healthy? 6 hours is enough. 6 hours. 6 hours. Kasi we have to be realistic. Minsan ang hirap sa Pilipinas dahil may traffic tayo. Parang kailangan mong gumising ng maaga para makarating ka sa office ng maaga. Yeah. And more of quality, Yun. kung pwedeng tuloy-tuloy yung tulog. Yeah, that was what I was gonna say, Yes. Papo, na tulad ko, bago tayo ngayon nag-taping, natulog ako ng less than 6 hours, siguro mga 5.5, pero hindi quality sleep. I don't know, gising ako ng gising, tapos tayo ko ng tayo, hindi ko alam bakit. So may mga ganun ako moments, kaya the next day, parang nabe-brain fog ako. Oo. Hindi ako makaisip ng... Pero hindi ka ganun. naman mukhang Hindi na-stress ko sa makalabi tulog. brain Hindi fog. naman. Pero may mga ganon. Siguro dahil, I don't know if this happens to moms watching us right now, na nangyayari ba sa inyo mga mommies na parang ang dami nyong iniisip the night before, na kapag pray ka na, Papo, dapat tulog ka na, pero iniisip mo na yung mga kailangan mo lahat gawin the next day. Yun ang dahilan. Ayun na nga. Kaya hindi ka makatulog. Yun na, Dahil nang, mo iniisip. nang maganda na, tuloy-tuloy. Oo. So, Doc, may gamot ba para dyan? Okay bang mag-sleeping pills or something? Tanong lang sa isang doktor. So sleeping pills, maraming namang klaseng gamot kasing pampatulog. Yung iba kasing nakakapag-antok sa atin. It's more of side effect of the real mechanism ng gamot. Pero side effect niya, inaantok ka. Pero syempre meron dyan melatonin, which is a natural hormone sa atin. Pwede nating itrayo, nabibili rin yan sa mga drugstore natin. Pero, ang sinasabi ngayon is, you try to relax muna. Tsaka syempre yung sa'yo, ang dami mong gagawin kinabukasan. Siguro 1 hour before, na-plan mo na lahat. Pero 1 hour before ka matulog, stop na. Nalimutan na lahat. Kasi muna. alam mo nang wala ka namang magagawa for tonight. Oo. Bukas na yan, nakapark na. Pero alam mong, ito yung gagawin ko tomorrow. Pero ang ganda nung ginagawa mo kasi naka-planning for the next day. 'Di ba? Yun nga lang, alam mong, wait, wala na ako kayang gawin tonight. Park na yan. I-park Rest na, meditation, prayer na lang tong
last 1 hour before I sleep. Thank you, Doc. So, Meron pa yun. ako isisingit lang na isang chika lang kay Doc Papu. Pag lumalabas kaming mga barkada, na lahat kami mga nanay, no? Lahat kami. Laging tama ka dun. Gusto ko nang balikan yung kaninang punto mo. Laging health na. Yung topic. Nagtatawanan nga kami to the point na kasi dati, tama ka, Doc, eh. Yung parang, topic. iba na, tungkol na sa sakit, ilan sa atin na may diabetes, ilan sa atin na may hypertension, ilan ang may fatty liver, ganyan talaga yung topic. Tapos, ito nakakatawa, Doc. Bakit parang ang sakit lang tuhod, ang sakit ng balakang, ang sakit ng likod, yung mga sakit sa kasukasuhan, or buto, or muscles. Kaya tawan-tawa kami sa isa't isa na parang, ito na, okay, welcome to old age, ito na tayo in our mid-50s, ganyan. Tapos, mag-shift yun ngayon sa we all have to be strong, mag-yoga tayo, mag-exercise, mag-running, mag-station bike. Kasi kailangan abutan natin yung mga apo natin. Yes. Ganyan din kayo, Doc. Mga babae. Wala Mga pa ako sa nanay? apo level. Wala pa nga Pero pala. more on Kasi sa sarili. yung- Ganun yung nararamdaman. sa sarili, Kasi yan. yung age naman namin is mid-40s to late 40s na siguro marapit na mag-perimenopause or menopausal na. So, nag-start na nating maramdaman talaga yan. Yeah. And realize ko, ito na pala yung sinasabi nila, masakit. Dati parang, ano yan. Pero totoo pala, talagang kahit gaano ka ka-healthy, mararamdaman mo talaga siya. Yeah. Ayun na, Papa. So number one is, sleep, no? Yeah. Ano pa iba na dapat tandaan ng mga ladies out there to for, be healthy? tama ka, for a healthy lifestyle. Food intake, of course. Food intake. Okay. Kasi dapat kumpleto sa nutrients, enough calories, pero hindi sumosobra. Ito tingin ko rin naman, ito yung pinakamahirap gawin eh. Kasi Filipinos, we're very social people. Kapag kain na mag-Mother's Day, kasama mo kapatid mo, kasama nanay mo, how do we spend it? Di ba kumakain tayo? Pwedeng sa bahay, pwedeng sa restaurant, pwede sa mall. Yeah. Pero laging may handaan. Oo, tama. So, paghandaan, sa totoo lang, sa Pilipino, ang fiesta, di ba parang fiesta lagi? Binge eating yan eh. Busog ka na, pero marami pang ulam na hindi mo natitikman. Gusto mong tikman. Tsaka habang nagchichikahan, di mo namamalayan. Yes. Nandun ka na sa dessert. Yung in your mind, titikim lang ako. Tapos biglang naubos mo na pala yung isang slice ng cake. Kasi nga, you're so, Sanay. invested sa chikahan. Di ba? Yung nadadala ka sa conversation. Ang dami mo na pala nakain, Papo. Siguro kung minsan lang. Pero kung lagi mong gagawin Occasional ganun, pwede. delikado yun. Yeah. Meron kami ginagawa dyan. Instead na dessert, kasi sa kapangkapatid ko, merong in charge ng taga-order. So sabihin ko sa kanya, may dala na akong fruits para hindi na siya mag-order ng dessert. Habang nagchichikahan, kinakain namin fruits. Yung healthy Hindi na- fruits, yung hindi masyado ma-sugar. Oo. Kasi meron din mga fruits, di ba, Doc, na Yes, oo. masyadong maraming sugar, like mangga, di ba? Pero in reality, kahit anong fruits yan, kung sobra, hindi pa rin siya good. Pero kahit suha, Doc. kung madami, hindi pa din. Kasi high in fiber ang suha, di ba? Naka-buffet din kami ng fruits, pero inisip ko na lang, kaysa naka-buffet kami ng sweets. Mas okay itong Doon na buffet tayo ng sa fruits. Sir Oo. Evil. Kasi sinasabi mo, di ba kain ng kain, mindless eating. May share lang din ako, Papu. Kasi lately, I have lost almost 10 pounds. No? Wow. Simula nang mag-January ako. Kaya nga sabi ko, ang laki pala ng in-order kong size sa online. Kasi nasanay ako sa ganitong size. Tapos tinatanungan ni Laweng, anong kinakain mo? Ang tawag lang doon is calorie deficit. So I still eat the same things pero lesser yung serving, alam ni Papu yan. Tapos hindi siya no carbs pero low carbs. So nandun pa rin yung carbs. Pag kakain kami sa labas, kakain pa rin akong pizza pero imbis na isang buong pizza slice, kalahati na lang yung so laging half portion. So calorie deficit and low carbs, hindi no carbs. And it worked naman for me, Doc. So yung mga galing. little steps, baby Oo. steps na hindi ka nagmamadali. Bakit ko sinasabi to, Papo? Kasi nga, di ba, ang daming weight loss chuvalu ngayon na nauuso. Yung Alam mga mo yun? injectables. Yan, Doc. May mga Yan, ganon. yan. Thank you, Papo, for that. Oo. What is your point of view sa mga ganun, Doc? Okay. As a Sa doctor. Injectables, kaya naman ginawa talaga yan kasi may reason naman. Hindi naman talaga lahat ng tao kayang magpapayat naturally. Meron talagang, like, may hypertension. Oo. Di ba, unang-una naman talaga natin ginagawa for hypertension o kaya diabetes o kaya high cholesterol is diet and exercise, lifestyle management. Yeah. Pero there are cases na hindi talaga kaya. Kahit na anong gawin ng patient na magpapayat or papababa ng BP, pababa ng cholesterol, hindi talaga kaya. Kaya nagkakaroon ng medical intervention, binibigyan natin ng gamot. In the same way, it's my belief, of course, opinion ko to, merong ibang opinion ng ibang medical doctors, na
For weight loss, ganun din. Originally, ang weight loss naman, yung uso ngayon, sinasabi nyo ini-inject, it was meant for diabetic patients. Yan. Tama, Yeah, tama. totoo yan. Oo. So, Originally. nakita nila dun sa side effect nun, nakakapayat din siya. Which is also good for for those obese patients or patients who need to lose weight Yeah. na manage yung weight nila. Correct. So, nagkaroon na ngayon din na approve na rin siya for weight loss. Kaya lang, syempre, hindi mo pwede itong inject ng basta-basta lang. Kailangan dapat may medical guidance. Kailan daming bibili ng over-the-counter or sila na mismo nagtuturok sa okay. sarili nila. Ang daming ganyang nanay, Dok. Over-the-counter, kung ang pinag-uusapan natin dito, yung mga registered na pharmacy, drugstores, na may DTI yan, merong regulated yan, hindi ka makakabili ng gantong gamot ng over-the-counter. You have to have a prescription. Ayun, prescription, Tapos may that's the iba't layout. ibang dosage yan. So, hindi nila bibigay sa mataas na dosage kasi gusto kong mabilis pumayat. Hindi. Bibigay nila kung ano yung nasa reseta mo. Pero meron nga tayong nabibili kung sakaling yung tatawag ng over-the-counter. Meron sa Shopee, meron sa Lazada, meron sa Marketplace. Na kung titingnan mo, parang sobrang mura, kalahati ng presyo. These are not approved by the government. Yun na. Delikado, Yun no? ang delikado. Walang assurance na magiging Walang safe ka. we are not assured na tama ba yung gamot na nakalagay doon. Tsaka hindi rin tayo sure yung sa dosage na nakalagay doon. Tama. Kaya talaga may supervision dapat ng Yes. doktor. Oo. Pero Para kasi i-administer nakaka-tempt. Kasi hindi naman porke pumunta ka sa doktor, ipiprescribe ka nito. Kaya some of our pare-parehong tayong Filipino, natitempt bumili somewhere else na hindi mo kailangan ng reseta. And of course, mahal nga talaga yung difference in price. May kilala kami, Dok, sa black market bumili, hindi naman effective. Walang Really? naitulong. Para sa Hindi pumayat. Siya nag-i-inject sa sarili niya, di ba? Mayat at all, kahit ilang pounds. Kilala mo yun? Yung Ayun ba mga yun? kaibigan Siya natin. ba? Di ba bumili sila sa black market? Okay. Hindi Siya supervised ng pumayat doktor. naman at first. Gano'n? For a few pounds. Hindi ko yata nahalata yun. Hindi, mga 3 to 5 pounds daw. And then, nag-yo-yo, bumalik din, mas marami pa yung bumalik Nako, na weight. mas lumaki Kaya pa. nga, di ba, Doc, as a doctor, parang ang sasabihin natin is, it should be part of your lifestyle. You should be able to maintain it. Di ba, dahil part ng lifestyle. Kaya tinan mo, bilib ako kay Weng eh. May friend ako Iba ng yan, Amazon lifestyle na yan. ibang level ang pagiging ano Iba niya, yan, iba yan. para high rocks level na ba? hindi lang high rock, Sparta Go. level. Yan ang Spartan pinakamaganda. level, Spartan. Pinakamagandang way para pumayat. Oo, kasi Exercise lifestyle niya to the yun. max. Yeah, lifestyle niya talaga Yung yun. Doc, intermittent fasting, Ayan, yan. would you recommend that sa mga nanay out there? Okay, kung kaya mo. For me kasi, lahat yan, walang masama as long as it fits your lifestyle. Kasi kung masyado siyang restrictive, kung hindi ka na masaya, tapos yung social life mo nasisira dahil lalabas kayo, bawal kang kumain. O kaya hindi na lang ako lalabas, hindi ako sasama sa inyo. Parang hindi mo siya kayang i-maintain long term. Yeah. Kaya yung kitin mas okay. Kasi Calorie deficit. lumalabas siya, kinakain niya same food, pero alam niya lang kung gaano kadami. May tawag ako So, doon, dapat bird long term. eating. Eat like a bird. Tikim-tikim, tusok-tusok, natikman mo lahat, pero hindi ka lumafang, Yeah, hindi ka lumamon. Yun ang mas maganda kasi hanggang matagal, pwede mo siyang i-maintain. Matagal lang din ang weight loss ha. Matagal din lang. Like 4 months bago mo makita o mapansin, bago ka magkasya ulit sa dati mong size. Pero I think yun yung safer. Sustainable dapat. Tama. Ito na nga, Doc, dahil nga sa fast-changing wellness landscape, ano ngayon ang kahalagahan ng preventive healthcare? Ang preventive healthcare, mas mura siya. You start from the tip. Hindi mo na palalalain pa. Start with consultation, vaccination, kung may available. Soon, lalabas na siya ng flu vaccine. So, kung halimbawa flu vaccine ka, magkano lang to? Sa leading pharmacies, I would think parang 650 to 850 yung isa injection. And then, good for 1 year to. Unlike pag nagkasakit ka, it's preventive vaccine. Pero pag nagkasakit ka, anong kapalit nito? Absent ka kapag nagka-flu ka ng minimum of 3 days. So, absent ka. So, wala kang income. O kaya kung may income ka man, babayaran ka ng company doon, 'di ba? Pero yung mga kamag-anak mo sa bahay, yung mga housemates mo, pwede mo pang ma-infect. 'Di ba? Samantalang kung nagbayad ka ng around 650 to 1,000 for your vaccination, hindi ka na nagkasakit. That's preventive vaccination. Okay. Consultation, That's one. consultation, Consultation. vaccination,
health education. Meron tayo ngayon mga telemedicine. Napakadali Yun, na siyang ganda yan. gawin. Ayan, tell us about telemedicine, Doc. Sa telemedicine, Coco Life offers this to our clients. Very convenient siya. Hindi mo na kailangan lumabas ng bahay. Ang mahal ng gas kung nagda-drive ka, magbabayad ka pa ng parking. Kung magko-commute ka, 'di ba? Ang haba ng biyahe. Tapos mahaba yung pila mo sa doktor. Yeah. Then pwede ka rin ma-infect sa mga iba mong katabi. Tama. With telemedicine, at the tip of your finger, magpapa-appointment ka lang. Yeah. At your convenience, sa bahay ka lang, sa office ka lang, you will see a doctor. Oh, at yun ang maganda sa Coco Life kasi may Coco Life app. Yes. Oh, all you have to do, guys, is download it, register. It's so easy. And then tell us briefly about the app. Na nandun yung telemedicine aspect, no? Or Yes. portion. Okay. So yung app namin, the download lang, and then may link na yung telemedicine namin. Yeah. Anong You have klase mga sakit, choices. Doc, ang pwedeng ilapit sa mga doktor ng Coco Life? Anything pwede na Anything. ipakonsulta. And then the doctors will tell you if you need to go to a specialist or if you need to go to the ER. So kung grabe na yung mga sakit na yan, they will refer you. So Pero it's yung more mga- of talking to them, seeking their advice. Kasi 'di ba pag pupunta ka sa clinic, pati yung yung 'di ba papakinggan yung heartbeat Mga mo, 2D echo, yung- ganyan-ganyan. Dito it's more of opening up dun sa doctor kung ano yung mga nararamdaman mo and the doctor will assess it. Yes. Tama. So sa mga, of course, nothing will replace naman yung physical examination na sinabi mo, sir, na kailangan mo talaga pakinggan yung puso. Nothing will replace that. Pero meron kasing mga sakit, like halimbawa, masakit lang yung ulo mo, nagkulang ka ng tulog, cough or colds, na gagaling ka rin naman, kailangan mo lang ng medical certificate, hindi ka makapasok today, para lang may clearance ka, o kaya kailangan mo lang ng gamot or prescription, pwede na dito. So yung mga simpleng Oo. simpleng illnesses o simpleng nararamdaman, parang Pwede. initial muna. Oo. Punta ka muna sa healthcare app ng Coco Life, imbis na makipagbunuan ka sa traffic, Yes. sabi mo nga pipila ka pa sa Initial doktor, lang. makipag-appointment ka pa. And after the initial consultation via the healthcare app, doon mo na malalaman, kailangan mo na talagang pumunta mismo sa doktor or pumunta sa ER, mga ganon. Doon na malalaman. Yes. Okay. There are most cases hindi naman kailangan kasi pumunta sa ER or magpakonsulta pa. Yung mga to, yung doctor na dun sa telemedicine natin, yung magbibigay ng management sa ating patients. Mas maganda yan kasi doktor mismo ang kausap. Oo. Correct. 24/7 ba, Dok? Ano na 24/7? Kasi app di ba? The app is 24/7. Yung telemedicine, iba-iba yung telemedicine namin. Depending on the- depende kung aling telemedicine was chosen. Depending on the doctor also. Yes. Availability of the doctor. Mas Walang maganda yun. walang sasagot na chatbot or Wala. walang ganon na. Ano na siya, parang appointment na siya. Oh, okay. So kung appointment, di maghintay ka, hindi mo makukuha Merong agad yung- available agad, merong for appointment. Pero okay. meron ding available tayo agad. I see, I see. Ano pa Mas maganda yun dahil doktor talaga yung kausap mo. Yes, of course. Kasi doctor. nauuso ngayon, Doc, yung mga chat GPT. Pwede describe mo na kung nararamdaman mo, i-assess ng Yung chat chat GPT. GPT. Hindi sure kung yun talaga yung mo. Teka, Doc, Yung hindi sakit naman mo. siya GPT itong healthcare. Talagang actual, Hindi. totoo. Actual mismo, parang Actual, Zoom, may no? video, yes. Ay, may video. Yes, pwede Tao kayo. yung Q&A. Q&A. Like ikaw, Doc, kasama ka ba sa healthcare app? Ay, hindi. Ako kasama doon. Hindi. Pero as in, ganyan, makikita mo sa Zoom Yes. na may doktor kang kausap, hindi AI, Oo. hindi AI. And they will follow talaga yung process ng parang consultation. Yung history taking, hindi yung sa Oo. chat bot natin. Sasabihin mo, kung anong gusto mo uso ngayon yun sabihin. Sasabihin mo lang kung anong gusto mo AI. gawin. Di ba? Galing, galing. Pwede mo sabihin, may ubo ko, pero what's next? Hindi niya alam kung anong what's next na tatanong sa'yo. Dito, para ka rin nagpakonsulta sa Tama, doktor. tama. Kasi nga tao yung kausap. Yes, oo. Tao talaga. So, Okay, okay. maganda. All bases covered na ba, Papu? Healthcare, consultation via the app, Coco Life app, laboratory, syempre yung doktor na magsasabi sa'yo kung Yes, magpa-lab ka if na. needed, oo. If needed. Ito na, emergency cases. Paano pag may emergency cases, Doc? Hindi masasagot ba yun ng app? Because it's not an app because it's a doctor nga. So, Tama, sorry, health. the doctor can assess, nasasabi niya is, it's an emergency. Go to the emergency. Proceed to the emergency na ngayon. So pag sinabi, ng doktor, anong BP mo ngayon? So, sasabihin ng pasyente, 400 over ganyan, no? Oo. Yung doktor, Sasabihin niya agad. na pumunta ka na ng ER. Ako ano yung inumin niya mo para bumaba yung blood So, pressure. yun. So, sasabihin agad ng doctor yun. So, hindi niya naman i-gatekeep na, Oo. bawal kang pumunta ng ER kasi nagpakonsulta ka sa akin. Sasabihin na nila yun. So, yun yung maganda. Kasi minsan, di ba,
hindi ka naman, yung doktor, kahit may sarili kang doktor, hindi mo naman pwedeng tawagan yung doktor mo ng 24/7. May pamilya din yan, natutulog din sila. So dito, alam mo na, tapos ikaw naman, punta ba ako sa ER, gabing-gabi na, napapagod pa ako, tapos pauuwian lang din ako sa ER. Kasi minsan may patients na ganyan. Aantayin nila hanggang 3 a.m. Kasi nung 8 p.m., pupunta ba ako sa ER? Wag na lang, kaya ko pa to. Hindi naman masyadong masakit. 11 p.m., sumasakit na, anong gagawin ko? Tapos, antay sila ng antay, wala na silang matawagan, sarado na yung clinic, pwede mo lang puntahan ER. Kaya lang isip mo, sino magdadrive sa akin sa ER? Paano ako pupunta sa ER? Gigisingin ko yung asawa ko, gigisingin ko yung anak ko. Kung at least nag-telemedicine ka, may kausap ka, they can tell you, hindi, pwedeng dyan ka na lang sa bahay, this is what you'll do. Or, you have to go to the ER. Gano'ng katagal ang Guidelines. waiting time, Doc, for appointment? Yung average? Depende sa availability ng doctors, but we have 24/7 naman na doctors din. Lagi naman may Oo. naka-assign. Meron. Galing. Walang bayad tong pag-register sa app at As pag-download, long no? as a client of Coco Ay, Life, okay. it's Good free. that you mentioned that. So you have to be a client of Coco Life. You have to have a policy, tama? Yes. With Coco Life for you to be able to download and register. Yes. Ayun pala pa po. Kasi baka, buti na sabi niyo, Doc, kasi baka yung nakikinig sa atin, lahat mag-download eh. Kahit hindi Coco Life member. Tama ba yung term ko? Yes. Coco Life member. Yes, Coco Life member or insured. Oo. Or Dapat insured. i-avail nyo yung Coco Life Health Insurance. Yes, yes. Especially for companies, di ba? Yeah, Yung sa mga, tama ka. may mga tauhan na sa tingin nyo ay kailangan ng agarang assistance Yeah, in the event na magkasakit, Correct. Tama ready ka. kayo. Yeah, yeah. Oo. What about inpatient pala? Na-miss out natin yung inpatient? We have inpatient as recommended by your consultant. Kung kailangan ma-admit, Coco Life will cover it as long as kasama dun sa policy. So usually ano yung coverage? All kinds of illnesses covered, Doc? Depende yan dun sa availed policy nila. Kasi nga iba-iba rin yung policy. Pero there is a policy that covers, ano ba to, life-threatening bang term or cancer, ganon? Meron bang mga ganong policy? Most of the time, yes, covered naman yan. Ng mga Oo. policies. Cancer, Doc, Yes. Surgeries. Unless, of course, meron kasi mga caveat dyan. Parang on the first year, baka merong hindi covered na pre-existing. So, gets. there are things like that na hindi ko masabi na covered siya kasi baka pag sa second year mo, covered na. But on your first year, it might not be Parang may covered. waiting period. Yes. Or ang tawag doon, contestability period Oo, ba yung tawag first doon? year. So, it Yung really first year. depends kasi some company na-waive yun eh. I see. Ayun. Ayan. So para makaiwas tayo sa sakit, let us try our best to be healthy para sa ating mga pamilya. Yeah. Before we go, Doc, baka may gusto kang sabihin sa mga viewers natin on how to be healthy? Ang masabi ko is, mahaba ang buhay natin. Hindi magdidepend yan kung nagkamali ka lang sa isang meal, sa isang araw, na kumain ka ng marami. So, the next meal, the next day, pwede ka mag-recover. Doon ka kumain ng healthy meal naman. Oo. Kasi wag mo naman i-deprive yung sarili mo, di ba, Papa, of good food or fun. Pwede naman in moderation. Di ba? Everything should be in moderation. Hindi yung sobrang may de-deprive sarili mo for 1 month, tapos biglang sa second, babawi ka lang pala. Di ba, Papu? So, Yes, it's oo. something that's sustainable. And yung message mo sa ating fellow moms, Doc, na nag-worry para sa kalusugan, hindi lang kalusugan nila, yung napaparanoid pati sa kalusugan ng kanilang mga anak, ang daming kinds of health, di ba? Physical health, mental health, emotional health, at pati syempre sa kanilang mga hobbies o asawa. Sa moms, kaya natin yan. Kasi 'di ba parang parents natin before, wala pa silang masyadong information. Napalaki nila ng mabuti yung mga anak nila. Nag-survive din tayo. Unlike now, ang dami-dami nating alam na. Ngayon pa kaya, kayang-kaya natin yan. Let's just pause, rest a while, and wag natin masyadong seryosohin yung mga tips na napakadami noon. How to raise your children well, how to do this, how to do that. Yeah. Kakayanin niya rin, konting relax din tayo minsan. Relax. Tama ka. Take it easy. Yes. Uy, meron pa ako last question, Papo. May oras pa naman tayo. Yung kahalagahan, lalo na sa mga CEOs ng mga company owners, no? Whether dad siya or mom siya, in taking care of their precious workers or employees. Maraming benefits na ngayon very aware na nga yung mga tao.
na alam na yung mga employees natin. Isa dyan, nanghihingi sila ng life insurance, health insurance, coverage for them. Kasi alam natin, di ba sinasabi nga, middle class. O sige, marami dyan sa mga workers natin. We belong to the middle class. Sabi nga, isang sakit lang, wala ka na sa middle class. Nasa lower level of society ka na. So one way of protecting your employees is giving them a benefit pagkuha ng life and health insurance. Parang regalo mo na sa mga Yes. hardworking employees mo na nanilbi naman sa'yo at naninilbihan pa sa'yo para sa company mo. Yan ang precious gift no na pwedeng ibigay ng mga owners ng company. Kasi yung igagastusin mo for inpatient, ilang months ng equivalent ng sweldo ng worker yon. Hindi lang niya isang buwan na sweldo yun. Oo nga. So ilang months niyang sweldo yun. So kung walang ipon yung worker mo, mababaon talaga siya sa Sa utang. utang. But if you have a health insurance, times ilan yan ng sweldo ng employee mo, hindi niya na kailangan isipin pa kung saan niya kukuhain yung pambayad niya sa ospital. And abot kayang halaga naman ng group insurance Yes. for a minimum of 30 heads. 30 employees. heads. You can insure na your employees. Yes. Kaya happy nga ako, Papo, dahil ng ating Julius and Tintin show staff, yung ating podcast staff, we love them and that's why we want them to be protected. Diba? Dahil mahal ng hospitalization, mahal ng gamot. Pero kung meron ka niyan, yung group insurance, protected sila. Kung sakasakaling may madala sa emergency room or kaya ma-confine, diba? Covered yan ng group insurance. Tama, Doc? No? Tama. Ayan. So, Doc, ano naman yung mga common medical conditions na prone tayong mga babae? At paano ito mape-prevent? Of course, same sa men and women, infectious disease pa rin ang common sa atin. Meron tayong mga vaccination dyan for pneumonia and flu vaccines. So, nandun tayo sa preventive. And yung unique naman sa babae, breast cancer, wala yun sa lalaki, and cervical cancer. Yeah. Meron din diyang bakuna naman sa cervical cancer. We have HPV vaccines. Sa breast cancer naman, ang preventive aspect dyan, pag-visit sa doctor, having mammogram, having ultrasound of the breast. And yung mga na-mention nyo, Doc, na breast cancer, mammogram, covered naman to ng group health insurance. Most of the time, yes. It depends kung what was the intention of having it tested. Of course, laging dapat recommended by your doctor. Oo. Paano kung meron ng breast cancer? On the first year, most of the time, kung wala dun sa policy yon, hindi siya covered. Pero kung waived sa company on the first year, covered na siya agad. So, case-to-case basis Case-to-case siya. basis siya. Ayun. So, kailangan na bisitahin ang website ng Coco Life for more inquiries. Yes, you can call our helpline for that. Thank you so much, Dr. Ana Carmela So. Thank you so much for your time. Marami tayong na-inspire na mga kababaihan today. That's true, Papo. And syempre, mga kalalakihan din, mga husbands and families. yes. Kasi syempre, family connected yan eh. Thank you, Doc. Stay amazing. Stay strong. I-celebrate natin ang 40th year ng Kabalen. 4 decades mo nang kasalo sa saya. Made for family gatherings, celebrations, and everyday salo-salo. At ito, ilan sa mga pwede nyong ma-enjoy sa Kabalen ay yung mga food na ipinadala sa atin, ating mga paboritong pork menudo, beef caldereta, ay, Pinakbit with grabe. lechong kawali. Ay, at syempre for dessert, biko. Ang Kabalen ang #1 Filipino buffet ng bansa at pwede mo ring ma-enjoy sa bahay with Kabalen handaan trays. Kaya tara na! Kabalen tayo. Let's go!